ang sanlibutan na dapat pagninginin pang siya'y magabayan. Kadiliman ng Purihin ang Panginoon. Praise God. ang Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang gabi at mapayapa sa ating pong lahat, mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga minamahal, mga taga-subaybay, mga kapatid sa pananampalataya. Arinawa po ay ang gabay ng Diyos at tulong sa ating pong paglilingkod na ito, ang siyang magbigay sa atin o magdulot sa atin ng ating ikalalakas, ikatitibay, ikatututo. Sa Kanya tayo maasa ng karunungan sapagkat siyang tunay na marunong, magaling, mong hayaan nila at siya dapat na papurihan at luwalhatiin. Sa ating mga buhay, ating luwalhatiin ang Diyos at sambahin, sa paglingkuran habang tayo po ay malakas, buhay at may pagkakataon pa. bayan. Ang munting inilawan ay dapat na masilayan. Pagniningin mo At muli, halina po kayo mga minamahal. Samahan niyo po ako sa pagbubulay ng kanyang mga salita nang sa gayon po ay magkaroon tayo ng kabusugan, kagalingan ng ating pong mga kaluluwa at magkaroon tayo ng tunay na kalakasan spiritual, hindi lamang po physical. Tayo po lahat ay tulungan ng Diyos na maganap ang mga bagay na kanyang ninanais. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. mo'y maparang. Sabi po sa aklat ng awit 42 verse 2, Pagniningin mo ang iyong kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Napakainam talaga na magkaroon tayo ng isang mabuting halimbawa. Katulad na lamang dito sa ating nabasa na mayroon tayong nakita. Una, pag-alaman, isang tao na may ganong puso, na may ganong puso, na may pananabik o pagkauhaw, na kung sana'y sinasabi rito, kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos. Tayo po ba'y ganon? Mga minamahal, tayo po ba'y ganon na nauuhaw sa Panginoon, nauuhaw sa Diyos? Dahil kung hindi tayo uhaw sa Panginoon o hindi tayo nauuhaw maging sa kanyang mga salita, malamang ay mayroon pong problema ang sino man. Dahil sabi rito, aking kinauuhawan. Alam niyo yung taong uhaw, nananabik po yan. Nananabik. Yung gutom. Yung gutom ay talagang hahanapin niya at hahanapin yung pagkain. Wala po tayong nakikitang gutom, uuhaw, na okay lang na walang pagkain.
Ano po, kadalasan pagka ikaw'y gutom, naghahanap ka. Hinahanap mo yung pagkain para maibsan yung gutom. Ganon din po yung uhaw. Pag ikaw ay uhaw, natural maghanap ka ng tubig o anuman yung kita mo na pwedeng makapawi ng iyong uhaw. Tubig man yan, or basta kung ano, mapawi lang yung uhaw. Pwede nga hanggat maaari bibili ka pa. Ano po? Bibili ka pa ng tubig. Ayan po. Wala nang humpay ang tao sa pagdiriwang ng hindi naman dapat ipagdiwang. So, sinusunog po yung pera nila. Ano po? Sinasayang sa makatuwid. So, tuloy po tayo. Ngayon, kung tayo po ay kagaya nito na nauuhaw, na sinasabi rito, kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? No? Nananabik siya. Pinananabikan niyang humarap sa Panginoon. Pinanabikan niya na humarap sa Panginoon. Ngayon kung tayo, ganun, natural ay wala tayong or walang araw, walang oras, walang panahon na hindi natin ninilay-nilay yung kanyang mga salita. Kung ganong tayo ay uhaw, kung gayong tayo ay nananabik na ang Panginoon ay haharap tayo sa Kanya. Dahil pag hindi nga tayo naman ay uhaw at nananabik sa Panginoon, wala lang sa'yo. Hindi mo intindihin o hindi mo unawain o hindi mo man lang bigyang daan kung ano yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos. Isa po dyan ang dapat kauhawan, yung salita ng Panginoon. So, nung isang araw, unang nakaraang pagla-live natin, dinalahit po tayo bigla ng ubo. Samantalang, di naman tayo inuubo, Pero kung kailan po tayo nag-live, saka naman ay dinalahit tayo ng pangangati, uubo na may dalang pangangati. So, naway sawayin ng Panginoon. Tuloy po tayo, mga kababayan. Paano ba tayo nakakaramdam ng uhaw? Sapagkat, sabi nga rito sa Hub 12, sa talata po ay 11, ganito po ang sabi, Hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig? Gaya ng ngala-ngala na lumalasa ng pagkain niya. Ayan. Kung tayo ay nauuhaw, literal, sa tubig or gutom tayo, natural, yan ay sa pamamagitan ng ating bibig. At ang pagkain ay nalalasahan, at ang inumin. Gayon din po pala, ang salita ng Diyos ay
kapag nauuhaw at o nagugutom tayo, ay sa pamamagitan ng ating pananabik na makinig ng salita ng Diyos. Kaya kung sabi ka na makinig ng salita ng Diyos, ang iyong pakikinig ay gaya ng ngala-ngala. Yon. Na lumalasa. Ano po? Lumalasa. Yung ngala-ngala, lumalasa ng literal na pagkain. Ang pakikinig ay lumalasa din. Lumalasa din gaya ng ngala-ngala. Ang pakikinig natin. Saan tayo nakikinig? Sa salita ng Diyos. Ayon. Kaya malalaman mo na ang isang tao pala ay nauuhaw sa Panginoon kapag ang tao ay sabik din na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung ganun ka nabubuhay sa araw-araw, yung salita ng Diyos ay kinauuhawan mo. Ano po? Yung kanyang mga salita. Kahit nga po yung mga papuring awit sa Panginoon Ano po? Yung mga Christian song. Yung Christian song ay nandyan din yung mga lyrics na nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Natural, nandun yung mga pangako ng Diyos, ng kanyang mga utos. Kaya kita nyo po kapag ang ating mga inawit ay Christian song ay para ka na ring nagbubulay ng salita ng Diyos. Kaya kung araw-araw nakikinig ka ng mga papuring awit o kaya naman Christian song, ay yan ay isang patunay na ikaw ay nananabik or kinauuhawan mo yung pagpupuri sa Panginoon, nauuhaw ka. Pero kung wala ka man lang yan sa puso mo, hindi ka makikitaan ng ganyan sa buhay mo, ay malabo na meron kang pagkauhaw. Malabo na ikaw ay nananabik sa Panginoon. Kaya kung magbasa ka ng salita ng Diyos, makikita mo na yung mga talata, yung laman ng talata, ay talagang ang tagal mo siyang, pag binasa mo siya, matagal mo siyang basahin tuloy-tuloy. Kasi bago mo siya tuloy-tuloy ng pagbasa, uulit-ulitin mo pa siya hanggang sa mabuo. Kasi napaka-inam kasi na lubos mong namnamin yung mga salita ng Panginoon. Kaya kung ang isang Kristiyano ay sa kanya yung pakikinig, yung pakikinig ng salita ng Diyos ay para lang isang hangin na dumadampi sa kanyang tainga, na wala man lang lasa, wala man lang sarap, o hindi man lang siya naliligayahan na nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yan gutom. Hindi yan uhaw. Yung hindi ka naghahanap ng salita ng Diyos. Sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos ay wala kang panahon. Sa mga pakikinig ng salita ng Diyos ay wala kang gana, wala kang matamlay ka, hindi mo makikita yung pananabik. Kung minsan absent ka at nasa isang lugar ka na may mga bagay na ginagawa na hindi na pagtuunan ang salita ng Diyos, mahirap yan.
Kasi ang isang taong sabik, lalo kapag sa kanya ay nagiging kabusugan, ano po, kasi nakakabusog po talaga yan, salita ng Diyos. Parang siyang pagkain, nabubusog tayo pag nakikinig. Dahil ang pakikinig natin ng salita ay parang ngala-ngala na lumalasa ng pagkain. Yan. Kaya kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, kumakain ka. Yan. Ay bakit ka kumakain? Ikaw ay gutom. At siyempre kailangan mo ng source ng kalakasan ng iyong kaluluwa. Kadalasan po ang isang taong may sakit. Pag may sakit ka, mapapansin nyo ang isang taong may sakit, may lagnat, may ubo, may sipon, o kaya may naramdaman, mapapansin mo agad, matamlay siyang kumain o walang gana kumain. Ano po? Ibig sabihin lang noon, may sakit. Sa makatuwid, yung isang tao na walang gana makinig ng salita ng Diyos or hindi nananabik makinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, katulad siya ng isang taong may sakit. So may sakit siya. Yon. May sakit yung taong yon. Kapag may sakit, walang gana. Yon. Ganun po ang isang taong may sakit. Walang gana kumain. Ano yung may sakit sa kanya? Hindi yung kanyang katawan, kundi yung kanyang kaluluwa. Yon. Kasi kailangan natin, kung pinalalakas natin, pinagagaan, pinagiginhawa natin, binubusog natin yung ating katawan, natural, kung gusto rin nating mabusog ang ating kaluluwa, sa pamamagitan din ng pagkain ng kaluluwa. Kung gusto nating guminhawa yung ating katawan, lumusog ang ating katawan, mabusog ang ating katawan, natural, pagkain o source para rin naman sa ating katawan. Kaya sabi ni Kristo sa Matthew 4:4, nasusulat, hindi lamang ang tao mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi o lumalabas sa bibig ng Diyos. Dahil ang tao kumakain ng tinapay para mabuhay ang katawan. Pero yung kanyang kaluluwa, kailangan din naman ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya hindi magkakontra, no? Nandun yung magkaugnay-ugnay na uuhaw tayo. So, yung literal na pagkauhaw, mga minamahal, sa ating katawan, kung gutom tayo, natural ang isang taong gutom, maghahanap yan. Ano po? Maghahanap at maghahanap yan ng pagkain. Ano po? Uhaw, ganun din. Pero kung hindi siya nauuhaw, hindi siya maghahanap, hindi siya nananabik. Pag hindi uhaw o gutom, hindi siya sabik. Kaya, bakit pa naman niya hahanapin kung hindi naman siya uhaw o gutom? Bakit pa naman siya maghahanap ng pagkain? Ayun. Kaya nga po, tinapik natin ito para maalaman natin kung tayo rin naman ang nakakakalam niyan at saka ang Diyos Ako, hindi ko kayo kita o hindi ko kayo kasama. Pero alam nyo at alam ng Diyos kung kayo'y uhaw o kung kayo'y hindi uhaw, kung kayo'y gutom o kung kayo'y hindi gutom sa salita ng Diyos. Malalaman din naman yan kung gutom ka o uhaw, kasi hindi ka papayag na sa oras ng kainan ay wala ka doon. Diba? Lalo na kung
ilang araw ka na hindi nakakakain. Ayun nga lang, kumakain ka umaga, tanghali, yung panggabi ay hindi mo na-take yon, yung hapunan, sigurado yan, kinabukasan gutom na gutom ka na. Diba? Tayo nga, nagkakatipon, araw ng, halimbawa, isang araw sa loob ng isang linggo, o kaya 2 araw sa loob ng isang linggo, pero hindi lahat ng araw nagkakatipon tayo. Eh di ba nga, kapag sa ilang araw na hindi ka kumakain, natural gutom na gutom ka na niyan. Halimbawa, sa loob ng isang linggo, ay hindi, halimbawa, sa loob lang ng 4 na araw, sigurado ako, pag hindi kayo kumain yan, sobra ng panghihina ng inyong mga katawan yan. Pag hindi kayo kumakain yan, siguradong gutom na gutom ka na yan. Ano po? Kahit mapait, kakainin mo pa yan. Kahit na ang mga pagkain na yan ay hindi mo gustong kainin noon. Baka pag ganun na wala kang kain sa loob ng 4 o 5 araw, ewan ko lang kung hindi mukhang matamis o masarap sa'yo ang mga mapapait. Ganyan po pag gutom. Sobrang gutom na yan, 4 na araw. Kaya kung halimbawa sa isang linggo ay 1 beses ka lang kumain, nako po, grabe ang gutom mo yan. Hindi ka papayag na sa oras nang mayroong ihahain, para bagang hindi ka papayag na hindi ka makakakain sa sobra ng naramdaman mong gutom at uhaw. Pero nakapagtataka, no? Ano po? Yung mga ibang mga Kristiyano, ay hindi tulad nitong ating binasa, na gaya ng sinasabi, kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Panginoon. Ayon. Sa anong paraan ba nauuhaw tayo sa Diyos? Yung makinig ka ng salita ng Diyos ay isang sign na yon na ikaw ay uhaw. Kasi pagkain yun eh. Pagkain yun. Yun yung sinasabi. Tingnan nyo. Gaya ng sinabi rito sa awit 63. Tama ba? Saglit lang po ha. Balikan natin yung awit 42, talata po ay 1. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Yan. Isipin niyo po, no? Yung uhaw na uhaw ka pala, sa loob halimbawa ng 2 araw ay hindi ka nakakainom ng tubig. Humihingal ka sa sobrang uhaw. Grabe, no? Humihingal ka sa sobrang uhaw. Naranasan nyo na bang mauhaw na wala ilang araw na wala kayong inom na tubig? Yung pag-aayuno nga lang, ano? Na wala kang tinitake na tubig. Kahit nga magtututbrush ka, hindi mo pwedeng lunukin yung tubig kung fasting ka. Laway lang talaga ang pwede mong lunukin. Yung 1 araw, 2 araw, halimbawa na ayuno mo, na hindi ka nakakatikim ng tubig,
Diba parang humihingal ka sa uhaw. Hingal na hingal ka. Kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw. Grabe ano. Tanda pala na ikaw ay uhaw. Humihingal ka sa kauhawan. Gayon ang aking kaluluwa. Yung kaluluwa sa pagkasabik sa Panginoon. Yon. Kaya papaano ka pa yan? Kung ganun ang naramdaman mo, papaano ka pa dyan mag-a-absent pag mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Paano ka pa yan magpabaya? Paano mo pa magawang lumiban kung ganun ka kauhaw? Natural. Sa ilang araw ba naman na hindi ka kumakain? Minsan lang. Halimbawa sa loob ng isang linggo, minsan ka lang. Grabe na dapat yung pagkauhaw mo doon. Pero bakit baligtad ano? Ito ang nangyayari ano? Tayo, yung ating physical na katawan, sa isang araw, loob na isang araw, hindi tayo papayag na hindi malalagyan yung ating tiyan 3 beses sa isang araw. Tama po ba? Baka hindi lang 3 beses sa isang araw. Meron pa nga iba, nagmimerienda pa eh. Ano po? Patunay lamang na ayaw nilang lumiban sa pagkain sa loob ng isang araw 3 beses. Kung minsan o kaya halimbawa sa pagkakatipon merong isang araw lang sa loob ng isang linggo, napakalayo na ng agwat yung diferensya. Sa ating katawan, kailangan kumain 3 beses sa isang araw. Tapos pagdating sa kaluluwa, 1 beses lang kakain sa loob ng isang linggo. Hindi po tama yun. O kaya naman, sa isang linggo ay baka wala pa. Dahil absent ka. O kaya, hindi ka na dumalo, di ba? Ganun po 'yon. Ang tanong, bakit pagdating sa Panginoon ay hindi ganun kaaktibo ang tao? Hindi siya ganun kasabik. Ayon. Dapat dapat suriin yung sarili Bakit hindi siya ganun kasabik? Kahit na nga halimbawa tayo hindi naman natin masasabi na lahat ng araw malakas tayo. May panahon na tayo ay sa physical meron tayong nararamdaman o nanghihina. Pero iba yung uhaw ka sa kaluluwa mo kasi kahit na ang iyong katawan merong dinaramdam, yung kaluluwa mo naman ay nananabik naman, ay talagang pag sinunod mo yung katawan mo sa panghihina, posibleng hindi ka na a-attend. Sasabihin mo sa sarili mo, ay may sakit ako Pero kung ang kaluluwa mo naman ay nananabik sa Panginoon, kahit may sakit, pag susundin mo yon, ano ang gagawin mo? Kakain ka ng kaukulang pagkain para sa iyong kaluluwa. Hindi ka papayag. May sakit na nga yung katawan mo, hindi na nga na kakakain ng tama ang katawan mo, yung kaluluwa mo pa idadamay pa. Diba? Natural, dapat yung kaluluwa ay pakainin mo naman habang ang iyong katawan naman ay mayroong nararamdaman. So, hindi lahat nanghihina. Kasi yung katawan mo, manghihina man, pero yung kaluluwa mo, yung spiritual mo, malakas naman. Dahil hindi mo naman pinabayaang makakain. Hindi mo kumain. Amen? Dahil hindi naman ibig sabihin pag may sakit ang isang tao physical, ay may sakit din yung kanyang spiritual. Hindi ganun Magkahiwala yun. Ay ang nangyayari po kasi, mga minamahal,
ay may sakit na nga yung katawan, idadamay pa niya yung kanyang kaluluwa. Yan. O kaya naman, wala namang sakit yung katawan, pero yung kaluluwa ang may sakit naman. Nakukuha po ba natin, mga minamahal? Anong sakit? Kaya nga sabi, kapag ka ang isang taong walang sakit, natural, makakaramdam yan, normal na makakaramdam yan ng gutom at uhaw once na hindi yan makakakain ng mga ilang araw. Pero kahit po walang kain yan sa ilang araw, hindi yan mararamdaman ng pananabik na kumain kung dahilan ay may karamdaman. Yan. Sa makatuwid, mga minamahal, ang isang taong hindi sabik sa pakikinig ng salita ng Diyos, pumapayag na kahit wala, hindi siya nakakapakinig, pumapayag siya ng ganyan, ang ibig sabihin pala doon, meron siyang sakit. Ayon. Mayroon siyang sakit. Ano yung sakit niya? Yun yung sakit espiritual. Ang sakit po kasi espiritual ay yun po yung kasalanan. Ayan. Ito pong kasalanan, yan po yung pumipigil sa tao para gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Yung kasalanan. Madalas itong kasalanan, yan po ang nagiging hadlang. Sabi rito, dito sa aklat ng Hebreo 12 talata po ay 1. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng mangkapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ano bang pumipigil sa tao para siya ay hindi mananabik sa pagkain? Yung karamdaman, halimbawa, lagnat. Ano po, ilang araw na, halimbawa, may lagnat. Kahit po ilang araw na siyang walang pagkain, mga minamahal, hindi siya nakakaramdam ng gutom o pananabik sa pagkain. Pero ang mararamdaman niya, siya'y hinang-hina. Ganon din po ang kaluluwa. Ang kaluluwa pong may sakit, hindi masarap kumain o makinig ng salita ng Diyos. Pero ang nararamdaman ay hinang-hina siya. Amen. Hinang-hina. Pero hindi niya naramdaman ang gutom. Pero nanghihina ang kanyang kaluluwa. Gayon din ang katawan. Hindi man makaramdam ng gutom dahil sa karamdaman, pero ang mapapansin ay yung panghihina unti-unti ng kanyang katawan. Kaya ano ang dapat meron ka? Ano ang dapat mayroon pakiramdam ka? O ano ang dapat mayroon sa iyo? Kapag nasa sa iyo yung pagkauhaw, pagkagutom, ibig sabihin noon, mga minamahal, wala kang sakit. Yan. Kaya tandaan po natin, ang kasalanan, yan ang isa sa dahilan kung bakit napipigil tayo. Yung pananabik natin, nawawala. Kasalanan. Kailangan po kasi, pakainin mo ng pakainin yung kaluluwa. Kung may sakit ka, lalo mong pakainin ang kaluluwa mo kasi yung katawan mo nanghihina, huwag kang pumayag na yung kaluluwa mo ay may karamdaman. Sabi rito, sabi nga sa aklat ng ikatlong Juan, dito sa 1 talata ay 2,
Pakinggan po natin. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Kung ang ating katawan may sakit, tapos ang ating kaluluwa ay wala, maganda yon. Ano po? At sa panalangin, na guminhawa yung katawan tulad ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Sa makatuwid ay hiwalay ang kalakasan ng kaluluwa at katawan. Pero pwedeng parihong palakasin. Pwedeng parihong walang karamdaman. O pwedeng parihong walang sakit. Pwede rin naman na may sakit ang katawan pero ang kaluluwa wala. Yung kaluluwa ay may sakit naman pero yung katawan wala. So mamili kayo doon. Alin ang mas dapat? Yung kaluluwa o yung katawan? Aba, pipiliin natin. Dahil yung ating katawan, panandalian lang yan. Pero yung kaluluwa natin, mga minamahal, yan yung tatanggap ng hatol pagdating ng araw. So yung kaluluwa, huwag nating pabayaan. Pero hanggat nandito pa tayo sa katawan, ay sikapin din naman natin na maging malusog din ang katawan. Kasi marami pong tao na hinahanap nila ang mga bagay na sa kanila ay tila baga masarap pero hindi naman ikalulusog ng kanilang katawan. Mga pagkain na hindi nakabubuti sa kalusugan pero masarap kainin. Ang salita ng Diyos, mayroon din, sa pakikinig din, mayroon na parabagang masarap, halimbawa sa mga ngaral na lang. Ano po? Yung mga salita na umaayon sa gusto ng tao, na gusto nilang pakinggan. Ano po? Yung mga salita. Tila baga masarap yun, pero ang problema, yun kaya ay merong resulta para lumakas ka, para lumusog ka, para gumaling ka. Ang pagkain, ganun din. Gusto mapasarap ang pagkain, pero di naman nakalulusog. Kaya karamihan ng pagkain na paninda ay pinasasarap sa panlasa, pero hindi naman talaga nakakalusog ng katawan. Sabi sa aklat ng Isaiah 55, ito. Pakinggan nyo ito. 55 talata po ay talatang 2. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong mga gawa
sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lulugod kayo sa katabaan. Tingnan niyo po. Sa English kasi may binanggit eh. Ang binanggit dito, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Yun. Ang binanggit dito, mga lugod sa katabaan ang inyong mga kaluluwa. Sa English kasi kaluluwa eh. Yon. So, ang sabi dito ng Panginoon, inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Ayon. Paano daw? Paano daw tayo paririto sa Panginoon? Pag gusto mong pamaroon kay Lord, ikiling mo ang iyong tainga. Ikiling, para ba yung ano po yun? Ano yun? Mayroong ganun eh. Pag gusto mong makinig, ano po yun? Ano yung sabi mo? Kinikiling mo yung tainga mo. Diba? Yun pala. Magsiparito kayo. Ano? Yun. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan na sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Kaya yung pakikinig ng salita ng Diyos, ang dulot noon, kaginhawahan ng kaluluwa, katabaan, at sa ano pang sabi rito? Ano pang sabi? Buhay. Ang dulot dito ay buhay. Nasa ibang talata ay buhay na walang hanggan. Amen? Ang ganda, ano po? Yung pagkain, kahit araw-araw ka kumakain, hindi ka naman mabubuhay ng walang hanggan. Pero yun ang pinagsisikapan ng tao. Samantala, sa Panginoon, ang iyong pagparoon sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagkiling ng iyong tainga at pakikinig ng kanyang mga salita. Pagdinig mo sa kanya ay magdudulot ng buhay. Ayon. Hindi lang basta buhay panandalian, kundi buhay yan na walang hanggan. Isipin niyo po mga minamahal. Kaya huwag tayong pumayag na pinakakain natin ang pinakakain ng ating katawan. Yung iba, pag may sakit, pag mayroong mga karamdaman, pinauopera. Ano po? Dahil ayaw niyang mayroon siyang ganung sakit. Pero paano naman operahin yung kaluluwa? Yon. Para yung sakit na yun ay matanggal sa kanya. Yon. Pero madali lang yan. Sa pamamagitan ng paglilinis ng Panginoon sa puso. Kaya ni Lord na linisin ang puso mo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos yan. Tapos, pakumbaba ka at baguhin mo na. Ano po? Baguhin mo ng lifestyle mo. Para yung lifestyle mo sa pagkain, sabi ng iba, ay dahil daw yun sa minana, kaya ganun din daw yung sakit. Hindi po, maaaring pareho lang po talaga ang hilig mula sa kanunuan hanggang sa kaapu-apuhan. Halos pareho ang hilig ng pagkain, kaya isa lang ang maging sakit.
Alam nyo, kahit na may sakit yung lulo o nagkaroon ng ganung sakit, tapos iba naman yung lifestyle mo, hindi ka magkakaroon ng ganung karamdaman. Kasi, mga minamahal, meron turo si Lord, disiplina pagdating sa pagkain. Ano po? Kahit pa may naging historya ng sakit yung mga magulang, mga lulo mo, lula mo, kung ikaw naman ang kinakain mo naman ay sa gabay ng Panginoon, bubuti ka. Ganon din yung kasalanan. Kahit na ang mga magulang mo ay masuwayon sa Diyos, sabi nga doon ay hanggang sa 3 at 4 na salinan lahi. Basta hindi lahat sila ay pare-parihong hindi sumunod sa Diyos. Pero kung magkapamilya man kayo, pero doon sa isang pamilya, mayroon isa doon sumunod, hindi yun kasama sa hahatulan at parurusahan ng Diyos. Amen. Ganon din po ang pagkain. Ano po? Pero kahit walang mga naging karanasan o sakit o history ang mga magulang mo, mga lulo mo, na sakit na ganon, pag ang kaugalian mo sa pagkain ay nagdudulot ng hindi magandang kalusugan, magkakasakit ka talaga. Amen. Pero okay lang magkasakit kung si Lord na ang may gusto. Kung sa kabila ng lahat na pag-iingat mo, nagkasakit ka pa rin, hindi mo nakasalanan yun. Ganon din yung kaluluwa natin. Mga minamahal, yung mga kaluluwa natin, kailangan din busugin sa pamamagitan ng pagkiling mo, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Yun ang tanging paraan upang magkaroon ng kaginhawahan, kalusugan, kabusugan, katabaan ang iyong kaluluwa. Kaya kapag hindi ka nauuhaw sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, mamamayat ka. Payat ang iyong kaluluwa. Katawan mo lang mataba, pero ang kaluluwa mo'y mukhang may cancer. Amen. Kaya tandaan po natin, isa sa mga palatandaan na ang isang tao ay hindi siya uhaw or sabik or gutom. Ano po? Dahil may sakit. Sign yun na mayroon siyang karamdaman. Yun. Kaya yung mga karamdaman na yan, marami yan. Karamdamang espiritual. Yung mga bagay na ng sanglibutan, mga bagay ng kalayawan, kapanaghilian, o mga ambisyon, marami. Ano po? Yan ang pumipigil para magiging isang malalim o isang matibay o matatag sa pananampalataya. Maraming pipigil para hindi ka lalong lumago sa pananampalataya. Kaya kadalasan dyan, nalulugmok ang puso ng isang mananampalataya pag pumupuko sa sanglibutan talaga. Ano po? Pag pumukus ka na at ang iyong kaisipan ay paghahangad sa mga bagay ng mundo, delikado. Kasi alam naman natin, pinipigil ng kasalanan yung iyong tinutungo. Naging pabigat ang kasalanan para hindi ka makarating sa paruroonan. Kaya sabi nga, nakukubkub tayo sa makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Tumakbo ka. Iwan yung takbuhin. Iwan yung bitbit mo. Iwan mo yung pabigat. Kaya ang tao po nanghihina na tila baga napapagod na siya agad. Hindi pa nga nakapangalahati, napapagod na siya.
Dahil hindi niya tinakwil, hindi niya inalis ang mga bagay na yan na naging pabigat sa pagsunod sa utos ng Diyos. Dapat hindi yung pagsunod sa utos ng Diyos ang pabigat, sa kanila, sa atin, kundi yung kasalanan. Kaya ano ang itakwil natin? Ang kasalanan. Para sa pagtakbo natin, maginhawa, magaan. Wala kang pasan-pasan na mga bagay na naging dahilan para madali kang manghina sa iyong pagtakbo. Yun lang po ang tanging paraan. At palakasin mo yung kaluluwa mo. Palakasin mo. Makinig ka. Huwag kang magpaliban-liban sa pakikinig ng salita ng Diyos. Na parang hinahayaan mo lang na ang sarili mo ay unti-unting manghihina. Hinahayaan mo ang iyong sarili na magkakasakit. At pag may sakit na, saan ang punta? Kamatayan. Pag hindi gumaling. Ayan. Ganun ang kaluluwa. Kaya kung paano pong pinatataba, pinalulusog ang ating mga katawan, ganun din tayo. Palulusugin din natin dapat ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagkiling ng ating pakinig sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananabik natin at pagkauhaw sa salita ng Diyos. Dapat tayo'y nauuhaw. Pakiramdam natin para tayong, sabi nga, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig. Gayon ang sabi. Gayon, yung pagkauhaw, yung paghingal, gayon ang kanyang paghingal sa pagkauhaw sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So mga minamahal, sana ay magiging paalala sa atin nang hindi natin pabayaan ang ating kalusugan. Hindi natin hinahayaang magkasakit. Hindi natin hinayaan na manghina ang ating espiritual. Kaya kung paanong pinakakain natin ang ating katawan araw-araw, sana ganun din natin nasain. Kahit may ginagawa ka, kahit mayroon kang lakad, huwag mong ihiwalay ang salita ng Diyos na mamalagi sa iyong puso, sa iyong isip, at yung pananabik na makinig at makinig ng salita ng Panginoon. Sa inyo pong lahat, nawa ay pinagpala kayo sa gabi pong ito ng salitang inyong napakinggan. Ang Diyos po ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Magpakatibay po tayo. Huwag po tayong mamuhay na kung saan ay tayo ay umaayon doon sa takbo ng sanlibutan. Tayo po ay mag-ingat sa ating mga lakad. Huwag po tayong padaya. Sikapin po nating masumpungan tayo na tayo ay naroroon ang puso, laging committed sa Panginoon. At huwag sa tao tayo laging nakakapit. Kumapit tayo sa Panginoon. Pagningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumis. God bless po mga kapatid. Sa inyo pong lahat na naman nariyan nanonood. Sa lahat po na makakapanood din. Anumang oras, gabi, araw, umaga, tanghali. God bless po sa inyong lahat. Nadalangin ko sa Panginoon ang mabuti para sa inyo. Sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa at sa buhay na mayroon ayon sa salita ng Diyos na walang hanggan. Buhay na banal, buhay na nakalulugod sa ating Panginoon.
God bless po mga kapatid. Ingatan kayo ng Panginoon. na dapat mo